Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo sa anumang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa Radyo Pilipinas World Service audio streaming sa inyong mga PBS receiver app at sa Radyo Pilipinas World Service official Facebook page at YouTube account. Ito po si Bea Gaza de Guzman. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw. Kapapalooban pa rin po ng mga mahahalagang balita mula dito sa ating bansa, kasama na ang mga segmentong business, sports, showbiz, mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas at panayam. Antabayanan po at sa inyo sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bago po tayo magsimula ay pararaanin muna natin ang ating panayam dito sa ating panauhin. Kamakailan po kasi dumulog sa National Bureau of Investigation o NBI ang content creator na si Queen Hera para ireklamo ang umano'y pagmamanipula sa larawan ng kaniyang anak na ginamit sa kalasuan online. At ikinabahala ng Commission on Human Rights o CHR ang tumataas na kaso ng online sexual abuse and exploitation sa mga bata sa Pilipinas. Kaya naman makikibalita po tayo kay Police Lieutenant Edessa May Rodriguez, Assistant Public Information Officer o PIO ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG, hinggil po rito. At pabatiin na natin si Lieutenant Rodriguez. Magandang araw po, Lieutenant Rodriguez, at maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin. Alam po namin na rest day ngayon, it's a Sunday, pero pinagbigyan niyo po ang aming request. So magandang araw po, ma'am. Hello po, Lieutenant Rodriguez. Hello? Naririnig na po ba ako? Ayun, naririnig na po namin kayo. Ayun. Magandang araw po muli po sa inyo at maging sa nakikinig at nanonood po ng inyong pong programa. Magandang araw din po at natutuwa kami at kami po ay inyong pinaunlakan para sa edisyong ito ng Ang Pilipinas Ngayon. Nabanggit ko po kanina, ito nga pong nabalitaan natin na ginagamit na pala ngayon yung mga video o mga larawan ng mga bata sa yung sinasabi nilang voyeurism o ito nga hindi kanais-nais na kalaswaan online. Kaya naman, Lieutenant Rodriguez, pwede niyo po ba kaming i-update ng datos, mga updated na datos ng online sexual abuse at yung inyo pong record dyan sa PNP-ACG, ma'am? Yes po, ma'am. Ayon po sa pinakahuling datos po na naitala po ng PNP Anti-Cybercrime Group po na mula po noong January hanggang July 10, 2025 po nakapagtala po tayo ng bahagya pong pagbaba sa bilang ng mga kaso po na may kinalaman po sa online sexual abuse and exploitation of children at iba pa pong online platforms. Kumpara po nung nakaraang taon, sa usaping USAIC po, online sexual abuse and exploitation of children po noong 2024 po, meron po tayong naitalang 76 na complaints or reports po. Samantalang ngayon naman pong 2025, meron na po
bumaba po ito sa 21 po. 21 na lang po ang naitala po ng PNP Anti-Cybercrime Group po regarding po dito. Ngunit kung sa usapin naman po ng anti-photo and video voyeurism, ganun din po bumaba po. Noong 2024 po, mayroon po tayong naitalang 347. Samantalang ngayon pong taon, mula January 1 hanggang July 10 po, meron po tayong 130 na reports po and complaints po ukol po dito. Ayun. Ibig sabihin po nito, nagkaroon po ng positibong epekto po yung hakbang po natin isinasagawa po na kampanya po laban po sa OSAIC. Okay. Ulitin lang po natin yung ating mga datos, no, Lieutenant Rodriguez. So, sa online sexual abuse na mga complaints ay last year or the period before, 76 complaints pero bumaba po sa 21 complaints na lang ngayong 2025. Pagdating naman po doon sa anti-photo voyeurism, tama po ba? Ito naman po ay dating 347 ng mga inireklamo, naging 130 na lang. Yes po, tama po kayo dyan. So, Lieutenant Rodriguez, ibig sabihin po ba nito ay hindi po totoo yung sinasabi nilang tumataas ang kaso ng online na naitatalang online sexual abuse? Sa kasalukuyan po, bagkus po may naitala po tayo sa pagbaba po sa bilang po ng kaso ng OSAIC po, hindi po nangangahulugan na hindi po dapat tayong magpakampante kasi maaari pong may iba pong mga na nabibiktima po ng OSAIC or ng mga online sexual abuse na may ilan po sa kanila na hindi po na ire-report po sa ating pong opisina. At kaya lagi din pong paalala ng PNP Anti-Cybercrime Group po na lagi po tayong mag-iingat kasi patuloy din po ang banta ng ganitong kaso sapagkat ngayong sa panahon nga po ngayon, patuloy naging dependent na po tayo sa paggamit po ng social media at marami na rin po ang nabibiktima po nito. Marami na rin po sa patuloy na pag-upload po ng ating mga kababayan ng mga photos and videos po nila online na hindi po na may content po na hindi po may content po na sensual po. Totoo yan. Ano pong ginagawa ng PNP ACG para po tugunan itong mga issue na to? Lalo na po yung nabanggit natin kanina na ginagamit pala yung mga pictures ng mga bata dito sa kalaswaan online, ma'am. Yes po, ma'am. Patuloy po ang pagsasagawa po ng PNP Anti-Cybercrime Group po ng mga operasyon po gaya po ng ang patuloy natin na pagmomonitor po online o ang tinatawag po natin na cyber patrolling po, gawin na rin po ang entrapment operations po para po matukoy po natin o mahuli po natin yung mga taong pong may kinalaman o involved sa mga online exploitation po na ito. At patuloy din po ang sinasagawa po nating rescue operations sa pagsasagip po natin sa mga biktima, mga batang biktima po ng online sexual abuse and exploitation po sa tulong po ng DSWD at ng ibang pa pong partners natin na agency. Ito po ay sa pamamagitan na din po ng mga reports po na naibibigay po or binibigay po sa atin ng mga partnered agencies po natin. And patuloy din po ang pagbibigay po ng mga training sa ating mga cybercops upang mas maging epektibo po ang pagsasagawa po ng ating mga online investigations. And of course, patuloy din po ang pagbibigay natin ng cybercrime awareness o ng kamalayan sa ating mga kababayan po sa pagsasagawa po ng ating mga information drives po sa mga eskwelahan, sa mga barangay po upang mas maging mas mapalaganap pa po natin ang kaalaman po tungkol po sa ligtas na paggamit po ng internet. At gayon din po ang patuloy na pakikipag-ugnayan po natin sa mga online platforms and telecommunications po and gayon na rin po sa mga non-government organizations po upang mas mapabilis po natin ang pagtugon po sa mga ganitong pong reklamo. Ayun, talagang pinaiigting yung pinaghalo-halong aksyon ng PNP ACG kabilang ang cyber patrolling, entrapment operations, rescue operations, mga training sa ating cyber cops, no? Ano ba tawag nila dito? Capability building, kumbaga. At syempre yung awareness campaign natin. Ngayon, may nagtatanong lang po dito, Lieutenant Rodriguez, dun daw po ba sa mga ginamit yung larawan sa
kalaswaan online. Paano daw po i-take down or i-request? Sino po yung pwedeng lapitan para tulungan? Sakop din po ba ito ng PNP ACG o nire-refer nyo po ba sila sa ibang ahensya ng gobyerno na concern dito, ma'am? Yes po, ma'am, may magagawa po ang PNP Anti-Cybercrime Group po. Patuloy po tayong nakikipag-ugnayan po sa mga meta platforms po natin. At sa pamamagitan po nito, nakakapag-request po tayo sa kanila ng pag-take down po ng mga post po na may ganitong content po na hindi po angkop sa mga bata po and yung may mga kalaswaan na content na rin po. Ayun, para hindi naman po magpatuloy at pagpasa-pasahan, kawawa naman po yung bata, no, na walang kamalay-malay. Yun na nga, nangyari nga dito sa isang vlogger. Buti nga itong vlogger, siguro, dahil din dun sa following niya, kaya inanuhan din, talagang tinutukan. At ang alam ko dito sa vlogger, talagang humingi ng tulong sa NBI, ano. Ngayon, syempre, gusto rin natin maging proactive kung paano ito maiiwasan. Syempre, gusto lang naman nating mag-share minsan ng mga video o larawan ng ating mga anak. Hindi natin alam na nagagamit siya sa mga ganyan. Lieutenant Rodriguez, ano naman po yung maipapayo ng PNP ACG sa mga magulang na pinupost ang kanilang mga batang anak na posibleng magamit nga dito sa mga hindi ka nais-nais na gamit or online na ma'am? Yes po, ma'am, mahigpit pong pinapaalahanan po ng PNP Anti-Cybercrime Group po ang mga magulang po natin, maging na rin po ang mga guardians po ng mga bata po na maging mapanuri po at maging responsable po sa paggamit ng social media po. Kung maaari po, iwasan po natin ang pag-post po ng mga larawan ng ating mga anak, ng mga bata na may sensitibong content po, lalong-lalo na po kung kung sila po ay nakahubad, nakabikini or natutulog po, kasi maaari po itong gamitin ng mga cybercriminals po, lalo na po kung may mga followers po sila na hindi po nila kilala or hindi po nila lubusang nakikilala pa. Kung maaari po sana na iwasan po natin ang pag-post po ng ganitong contents, kasi hindi po natin alam kung saan po ito maaring gamitin ng ating mga followers po. And pangalawa po, maaari po nating i-set into private po itong mga social media post po natin. Kung maaari po na i-set lang po natin ito sa mga friends lang po talaga natin. And tanggalin din po natin yung mga location tags and personal details po. Iwasan po natin ang magbahagi ng personal na impormasyon po sa social media. At regular na din po natin kausapin ang atin pong mga anak regarding din po sa pagpo-post at paggamit po nila ng social media po, para maiwasan din po ang ganitong mga sitwasyon po, ang paglaganap po ng mga photos na may content na sensitibo po. At alamin din po natin kung sino po yung mga kinakaibigan po ng ating mga anak sa mga social media po. At lagi din po nating tatandaan na ang simpleng pong pag-iingat ay maaari din pong maging makaiwas sa dalang panganib po ng mga consequences po ng ating mga kinikilos po. Maging maingat po tayo, mabusisi at maging responsable po tayo sa lahat po ng oras ng paggamit natin ng social media. Ayan, so maging mapanuri, yan ang lagi-lagi nating ikinakampanya pagdating po sa paggamit ng social media, dahil nga kahit na mabuti naman po yung intention natin, minsan itong mga ibinabahagi nating content o materials online ay nagagamit sa hindi maganda. So narinig nyo po yung mga tips sa atin ni Lieutenant Rodriguez. Kailangan i-private o i-friends only setting lang, kung may gusto kayong i-share na pictures and videos ng inyong mga anak. Walang location tags dapat, syempre para hindi kayong matunton o anuman. At kailangan bantayan natin yung ating mga anak na wag makipagkaibigan, kasi 'di ba sa ating mga social media ina-add na lang kung sino-sinong mga friends diyan. So yun, sana yung ibinahagi sa atin ni Lieutenant Rodriguez ay makatulong po para lalong maprotektahan ang ating mga anak. Lieutenant Rodriguez, ang inyong final message lang po sa ating mga tagapakinig at tagapanood sa palatuntunang ang Pilipinas ngayon dito sa Radyo Pilipinas World Service, ma'am.
Yes po ma'am, bagamat po bumaba po ang bilang ng cybercrimes po, kami po ang PNP Anti-Cybercrime Group po ay nananatili pong nakaantabay po at nagsasagawa po ng operasyon at nakikipagtulungan na rin po sa mga local and international partners po natin para mapanatili pong ligtas ang ating mga kabataan at maging ang ating mga kababayan online po. At sa mga kababayan po natin, lagi po tayong mag-iingat sa paggamit po ng social media upang maiwasan din po natin ang mabiktima ng mga cybercrimes po. At ang maiwasan din po natin ang mga ganitong pagkakataon po na kung saan nagagamit po itong mga pinupost po natin sa sa hindi po tamang paraan po. At sa ngalan po ng amin pong Director po, si Police Brigadier General Bernard Ariang po, ang PNP Anti-Cybercrime Group po ay nagpapasalamat po sa ganitong pagkakataon po na ibinigay niyo po para po makapagbigay po tayo ng cybercrime awareness po sa ating kababayan po. At lagi din po nating tandaan na ang ligtas na internet po ay responsable po nating lahat. Ayun. Responsibilidad po nating lahat. Yes. Maraming salamat po, Police Lieutenant Edessa May Rodriguez, Assistant Public Information Officer o PIO ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG. Salamat po ma'am sa ulitin po. Yes po, salamat din po at God bless po sa inyo pong programa. God bless. At sa pagpapatuloy po ng ating balitaan, narito na po ang mga balita. Mas pinaigting pa ng pamahalaan ang laban nito kontra korupsyon na ayon sa Malacanang sa pamamagitan nito ng isinusulong ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno na Anti-Conflict of Interest Memorandum. Sa ilalim ng polisiya ay pinagbabawal sa kahit sinong empleyado ng Bureau of Customs o BOC na magkaroon ng business o financial interest sa customs brokerage operations. Dagdag ng bagong talagang commissioner, ipinag-utos ng Pangulo na panahon na upang itigil ang sistemang nagbibigay daan sa korupsyon at ibang hindi magagandang gawain sa loob ng ahensya. Giit ni Commissioner Nepomuceno na gagawing prioridad ng Bureau ang kapakanan ng bayan at hindi ang pansariling interes ng iilan. Binigyang diin ng Malacanang nakabahagi ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na good governance at transparency sa ahensya. Ang hakbang na ito ay papapatupad sa advokasya ni Pangulong Marcos Jr. na patatagin ang transparency at good governance sa bansa. Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Patuloy ang pamahalaan sa paghatid ng mas mabilis at ligtas na pagbabayad sa mga pamilihan at pampublikong sasakyan. Patunay rito ang dagdag na 180 local government units o LGUs na nag-adapt ng Paleng QRPH program. Ang Paleng QRPH program ay isang joint initiative sa pagitan ng DILG at Bangko Sentral ng Pilipinas na nagsusulong ng convenient, safe, and fast payment system sa buong bansa. Sa 180 LGUs na nakilahok sa programa, 5 ay mula sa NCR, 127 naman ay mula sa Luzon, 33 ay mula sa Visayas at 50 naman sa Mindanao. Layunin itong gawing cashless ang pagbabayad ng mga local transactions. Pwede nang gamiting pambayad ang QRPH app sa piling pamilihan, gaya ng sari-sari store at mga public transport tulad ng tricycle. Nagbibigay naman ng technical assistance ang DILG sa mga LGU na gustong sumali sa programa para i-promote ang cashless system sa bansa. Dahil ang nais ni Pangulong Marcos Jr. gawing mas ligtas at mas madali ang pagbayad ng bawat mamamayang Pilipino. Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
Ikinalugod ng Malacanang ang ulat na kabilang ang Pilipinas sa mga bansa sa Southeast Asia na most peaceful countries ngayong taong 2025. Ayon ito sa Global Peace Index, isang report na ginawa ng isang Institute for Economics and Peace. Pahayag ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, mas pagbubutihin pa ng gobyerno ang pagpapanatili ng kagandahan at katahimikan ng bansa. Mas makakaakit po tayo ng mga turista papunta sa ating bansa at ito po ay makakapag-generate ng income at at the same time makakapag-generate din po ng investment. So pagpupursigihin po talaga ng pamahalaan na mas pagandahin pa po ang tungkol sa kagandahan at katahimikan ng bansa. Communications Undersecretary, Palace Press Officer Claire Castro. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Navito na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang panukalang nag-aamyenda sa Polytechnic University of the Philippines o PUP Charter na ideklara ang National Polytechnic University ayon sa Malacanang. Paliwanag ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro na veto ang panukala dahil sa non-compliance sa assessment ng PUP. Nananatili naman positibo si Pangulong Marcos na makikilala ang PUP bilang National Polytechnic University. Nananatili naman po ang Pangulo at umaasa siya na ang PUP po ay magkakaroon din po ng national university status kapag ka po na-comply po nila lahat ang mga requirements. Binuo noong taong 1904, ang PUP ay mayroong 20 campus na nagsisilbi sa libo-libong mga estudyante. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na balita, Polytechnic University of the Philippines o PUP mananatiling tapat sa tungkuling maghatid ng dekalidad at inklusibong edukasyon sa kabila ng pagvito sa panukalang gawin itong National Polytechnic University. Magulat si EJ Lazaro. Mananatiling tapat sa kanilang misyong maghatid ng dekalidad at inklusibong edukasyon para sa bayan. Ito ang naging pahayag ng Polytechnic University of the Philippines o PUP sa kabila ng muling pagvito sa panukalang batas na layong gawing National Polytechnic University ang PUP. Ayon sa Malacanang, hindi nakasunod ang PUP sa direktibang inilabas noong 2016 na nagsusulong ng assessment bago igawad ang National University status. Ipiniliwanag ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na bukas pa rin ang posibilidad ng pagkilala sa PUP bilang pambansang universidad basta't matugunan lamang nito ang lahat ng kinakailangang requirement. Sa opisyal na pahayag ng universidad, iginiit ito na ang NPU Bill ay hindi tungkol sa prestihiyoso kundi sa pagbibigay ng matatag na suporta para sa mga regional campuses, faculty at mag-aaral. Mariin din nilang binigyang diin na ang patuloy na kawalan ng pondo ay maaaring magresulta sa pagsasara ng mga campus at pagkawala ng oportunidad sa mga estudyanteng nangangailangan. Bagamat dismayado sa naging desisyon ng palasyo, nanindigan ng PUP na ipagpapatuloy nila ang laban para sa makatarungan, abot kaya at makabayang edukasyon. Para sa Bagong Pilipinas, EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Kamara tatalima sa mga karagdagang impormasyon na pinasusumite ng Korte Suprema kaugnay ng mga petisyon laban sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Si Kathleen Forbes sa balita. Tatalima ang Kamara sa mga karagdagang impormasyon na pinasusumite ng Korte Suprema kaugnay ng mga petisyon laban sa impeachment ni VP Sara Duterte. Ayon kay House Spokesperson Attorney Princess Abante, natanggap na ng Kamara ang kopya na July 8 resolution ng Supreme Court para sa mga kasong isinampani na VP Duterte at kanyang abogado na si Attorney Israelito Torion. Kinikwestiyon sa mga petisyong ito ang konstitusyonalidad at proseso ng impeachment na isinagawa ngayon sa Senado. Dagdag pa niya na isumite na rin ng Kamara ang resolusyon sa Office of the
Solicitor General na siyang legal na kumakatawan sa kanila sa naturang usapin. Batay sa resolusyon ng Supreme Court, kapwa inaatasan ng Kamara at Senado na magsumite under oath at may kalakip na dokumento ng detalyadong impormasyon tungkol sa paghahain at pagproseso ng impeachment complaints laban kay VP Duterte. Nilinaw ng Korte Suprema na ang naturang direktiba ay hindi makakaapekto sa pagresolba ng iba pang isyong nakasaad sa mga petisyon. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Patuloy ang ginagawang search and retrieval operations ng Philippine Coast Guard o PCG sa lawan ng Taal sa kabila ng matinding hamon sa ilalim ng tubig. Ayon kay Commodore Jeronimo Tuvilla ng Coast Guard District Southern Tagalog, isa sa mga pangunahing balakid ang zero visibility sa ilalim ng lawa, bukod pa sa malalakas na underwater current na nagpapahirap sa operasyon ng technical wreck divers. Bilang karagdagang suporta, nagpapalipad na rin ng Unmanned Aerial Vehicle o UAV ang PCG upang makatulong sa paghanap mula sa himpapawid. Bahagi ito ng tuloy-tuloy na pagsisikap ng Coast Guard upang mahanap ang mga nawawalang sabongero na sinasabing sa lawa ng Taal itinapon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Dumating na sa Pilipinas ang karagdagan pang 11 Pinoy seafarers na pinalubog ng MV Magic Seas sa Red Sea. Dumating sila sa Ninoy Aquino International Airport, Terminal 3, sakay ng flight SQ0918. Ang mga distressed seafarer ay personal na sinalubong ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdag at iba pang opisyal ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Kabilang ang 17 Pinoy seafarer na sakay ng MV Magic Seas na inatake ng Houthi rebels sa Red Sea noong Hulyo 6. May nauna ng 6 na seafarers ang dumating noong Biyernes. Tiniyak naman ng DMW ang tulong pinansyal at mga benepisyo para sa mga seafarer at ang mga investigasyon sa insidente. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Land Transportation Office o LTO sinuspinde ang lisensya ng vlogger na nag-viral sa pagmamaneho habang nakataas ang isang paa sa upuan. Narito si Diane Lear. Sinuspinde ng Land Transportation Office o LTO ng 70 araw ang lisensya ng vlogger na si Cherry White. Ito'y matapos mag-viral sa social media ang kanyang video kung saan makikitang nagmamaneho siya habang nakataas ang isang paa sa upuan. Ayon kay Acting Assistant Secretary at LTO Chief Greg Pua Jr., ang ganitong asal ng vlogger ay mapanganib at maaari itong makapandamay ng iba. Naglabas na rin ang LTO ng show cause order na nag-uutos sa vlogger na ipaliwanag kung bakit hindi siya dapat panagutin. Pinadadalo rin siya sa pagdinig sa LTO Central Office sa Quezon City at inatasang isuko ang kanyang lisensya. Habang iniimbestigahan ang kaso, isinailalim din sa alarma ang sasakyang ginamit ng vlogger sa nasabing viral video. Samantala sa isang Facebook post, humingi ng paumanhin sa LTO si Cherry White. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At yan ang ating nakalap ng mga national news. Ang tabayanan ng regional news, magbabalik po ang programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang paalala. This is a public service announcement. PCO, Meta at Google magtutulungan para disinformation at misinformation ay mapigilan. Hindi po natin lalabanan mag-isa ng gobyerno ang misinformation campaigns na ginagawa po ngayon. Kailangan po talaga natin makipag-ugnayan at mag-cooperate sa mga platforms mismo kung saan umiikot ang mismong fake news. Ayon kay PCO Undersecretary Emerald Anridao, seryoso ang pamahalaan sa paglaban sa fake news dahil walang pinipiling edad ang biktima
biktima nito. In addition to our campus caravan at the Unicom na pang gobyerno lamang or pang estudyante lamang, we will form na po talaga a group para makipag-usap po sa isa't isa. We can learn from each other about the different ways we are fighting disinformation, and we hope in a year na makapag-form na po talaga kami ng mas formal na policy or pag-usap na po kami sa Kongreso para maumpisahan ang legislation against the publication of misinformation and disinformation. Together, let's fight disinformation and misinformation. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online. Reaching you in digital format. Anytime, anywhere. From Manila, Philippines. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na po ang mga balita mula sa ating mga kasamahan sa iba't ibang mga rehiyon dito sa ating bansa para sa ating regional news ngayong araw na ito. National Food Authority o NFA Administrator Larry Lacson nakipagpulong sa mga alkalde sa lalawigan ng Cagayan. Si Dina Villacampa ng RP Tugigaraw sa report. Inarubang ni NFA Administrator Larry Lacson, imayor na iliira ta probinsya na Cagayan, tapeno mapagargowan imawak nga bakwa, tapeno masolusyonan ni problema na minakusetsa ira lalo na inapo nga gatang taamay. Ni kagi ni Lacson, kaya kaya dang ufunan iminakusetsa ira tapag gatang taapit da, ngem iproblema na ararubangan da makurkurang nga bodega nga pangitambakan ta makartang ira na irik. Igakanuga pa ipondo nga na ipayda ta papadakdak ta duwa nga bodega ngem mabayak paganigay nga mapakinabangan yaw. Ikidaw na ta mayor ira miski gobernador na Cagayan no iga imepaikaw da nga bodega tapen iga ipangipayan ta irik antre tapeno mas aro imagatang data minakosetsa. Insigi taga pa ipangipakikaw ni Mayor Nasolana ta bodega na lalo na ta aro iminakusetsa tanira na makidoubt of funda peno magatang iirikda. Si Governor Aglipay Gapa ay umay nga mangyayawa ta 5 nga ektarya na davon tapeno mapatadagan ta bodega. Among napagataw ipangiyawa na tapondo ta iliira tapeno ira nga na igumatang taapit na minakusetsa ira. Nagafoot ta Radyo Pilipinas Tugigaraw sakan si Dina Tudao Villacampa, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa Guriang Bayan ng La Trinidad Benguet nagpasa ng resolusyon na sumusuporta sa pagpapatigil ng online gambling. Magbabalita si Joseph Cabanas ng RP Baguio. Inaprobaran ti Sangguniang Bayan ti La Trinidad Benguet ti resolusyon nga inpila ni Councilor Nestor Fongwan Jr. amang subsuportar iti pan nakaipasa ti Senate Bill No. 142 wano ti Anti-Online Gambling Act of 2025 a pinutar ni Senador Juan Miguel Zubiri. Kinunan ni Pongwan at ti online gambling kat nagbalinan a parikot ti kagimungan gapu iti saan anasaya at nga epekto na ito'y kadagiti umili kang runaan iti moral, mental, ken pakabuklan a kasasaad ti pagilian. Itisidong ti singasing ni Senador Zubiri, maipawil ti amin a forma ti online gambling iti pagilian, tataytoy kat seryoso apangta iti public order ken kinatao. Gapu iti online gambling awanan ti pilpilyen daytoy nga edad. Ure dagiti inosente nga ubing nga daan iti access iti cellphone ken internet ket mabalinan nga agay ayam. Manipod ito'y Radyo Pilipinas Baguio. Joseph Cabanas para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inspeksyon sa mga quarry sites sa Verac, Catanduanes isinagawa ng Environment and Natural Resources Office o ENRO at Philippine National Police o PNP. Si Rosie Nieva ng RP Verac sa balita.
Nagkondusir nin inspeksyon ang Environment and Natural Resources Office o ENRO Catanduanes personnel kaibanan ang kapulisan sa quarry sites asin mga tambakan sa Verac Catanduanes. Obheto kay ning syertuhon na nagsusunod ang mga operator sa mga lay asin regulasyon katakod kan quarrying, arog kan pagkuanin tamang permit, tamang disposal nin basura asin tamang paggamit nin mga likas na yaman. Parte man ang inspeksyon na ini kan mas pinahigot na kampanya kan gobyerno laban sa illegal quarrying asin environmental degradation. Katakod ka ini, nagtauman in security assistance sa mga tauhan kan Enro ang kapulisan kan Verac Municipal Police Station sa pamamayo ni Police Major Kenneth Ding Gutierrez. Gikan sa RP Verac, ako si Rosie Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sangguniang Kabataan ng lalawigan ng Siquijor namigay ng school supplies sa mga kindergarten. Ang detalye mula kay Jessa Aguailana ng RP Cebu. Nakadawat og school supplies ang mga tinunan sa kindergarten sa lalawigan sa Siquijor gikan sa Sangguniang Kabataan Provincial Federation. Gipanguluhan kini sa SKPF President Christian Ayan Carino kauban ang Provincial Youth Development Officer Head nga si Dex Magtahas. Ang mga school supplies gikan sa donasyon sa mga individual ug pundok nga niduyog sa proyekto sa SKPF ug PYDO sama sa Magi's Eagles of Sacred Heart School Ateneo de Cebu. Ang maong donasyon may proceeds sa tinaog sa Ateneo de Cebu team atul sa Provincial Invitational League sa Siquijor nga gipasiugda sa buhatan ni Gobernador Jake Vincent Villa. Nagpasalamat ang probinsyal na kagamhanan sa maong institusyon kinsa mipahigayon usab og libreng basketball clinic alang sa buot mabansay sa paugnat sa kusog. Saad sa probinsyal na kagamhanan, padayunon ang pag-ugmad sa mga kabataang Siquijodnon sa paugnat sa kusog ingon man sa edukasyon. Gikan sa RP1 Cebu sa Aguailanan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Agresenso Plus First Program ng Land Bank of the Philippines inilunsad sa lalawigan ng Iloilo. Bagulat si Janelle Baclay ng RP Iloilo. Ginlunsar sang Land Bank of the Philippines ang Agresenso Plus First sa banwasang Pototan. Kinutuyo sang programa nga mahatagan sang accessible financing ng mga manguma kag mangingisda bilang suporta sa ila palang abuyan bilang sektor nga may dako ang kontribusyon sa handom nga food security sang pungsod. Yara sa ginabanta 1,800 ka mga farmers kag agrarian reform beneficiaries ang nagtambong sa ginhiwat nga launching sa Pototan Municipal Coliseum. Pagi sa Agresenso program suno kay Land Bank of the Philippines President Lynette Ortiz, may mo mag-avail sang loan ang mga manguma santo sa ila kinahanglanon kag sahi sang produkto. Magluwas sa mga manguma sang palay, kwalipikado man ang mga nagatanom sang high-value crops, mga fisher folks kag bisan pa mga MSMEs. As of May 2025, suno sa Land Bank, mayara sang 1.1 billion pesos na ang na-release nga pondo sang bangko sa ginabanta masobra 5,000 ka borrowers sa Luzon kag Mindanao, kag ikaanom ang probinsya sang Iloilo sa mga lugar nga nalabot na sang programa. Gikan sa Radyo Pilipinas Iloilo, Janelle Baclay para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Bilang ng krimen sa Davao City, bumaba sa ikalawang quarter ng 2025. Narito ang report ni Armando Feniquito ng RP Davao. Bumaba ang bilang ng krimen sa Davao City sa ikalawang quarter ngayong taon base sa pinakabagong tala ng Davao City Police Office o DCPO sa panayam ng Radyo Pilipinas Radyo Publiko Davao. Inihayag ni DCPO spokesperson Captain Hazel Caballero Tuazon na mula Abril hanggang Hunyo 2025 nasa 99 lang ang natalang krimen sa nasabing mga buwan. Ayon kay Caballero Tuazon na ang nasabing bilang ay mas mababa kumpara sa unang quarter ngayong taon kung saan nasa 175 na mga krimen ang natala. Nanguna sa natalang krimen ay ang kasong pagnanakaw, sumunod ang rape at pangatlo ang physical injury, sinundan ng robbery, murder, motorcycle theft at homicide. Paliwanag ni Caballero Tuazon na ang pagbaba ng bilang ng krimen ay tanda ng pagkakaisa ng kapulisan, ibang kasapi ng security cluster sa lungsod at maging ng mga mamamayan kung saan nais itong mapanatili ang kapayapaan at kaayusan ng syudad.
Gikan sa Radyo Pilipinas Davao, ako si Armando Finiquito para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pawakas sa ating regional news, support to Bangsamoro Transition o SUBATRA na mahagi ng Information and Communication Technology Equipment para sa Marawi Rehabilitation Program ng Bangsamoro. Magbabalita si Alwidad Bashir ng RP Iligan. Giyang kay opisina support to Bangsamoro Transition o SUBATRA program makauukit sa giyang kay United Nations Office for Project Services anta ka UNOPS officially ini-turn over giyang kutwa pitibarangan na Information and Communication Technology Equipment para sa Program Management Office anta ka PMO giyang kay Mambuwa opisina Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Marawi Rehabilitation Program anta ka BARM MRPC sa giyang ka-EMA po sa mga gawain. Giyang ka-initiative na aya malaan tapyan na giyang kutwa ka-enhansa sa giyang ka-iya mga operation na PMO anta ka giyang kutwa kapasitiran sa kapmugiran sa giyang ka-iya pitibarangan ng mga responses anta ka mga serbisyo si eco rehabilitation na programa para kung mga bangsa tanuamya maguyag taman imanto si sagyang kaiya inged teno Marawi City badilabaw ro nagyang koto ang mga affected communities. Aya din na mag-represent sa gyang kaiya opisina BARM MRP na gyang kaimambu mabubuloy mainayran si sagyang kanan na opisina anta ka mabubuloy ulwan nagyang kanan na PMO ginan so bang sa tano si program manager Said Shaik si sagyang koto turnover agyang kaiya mambu makapupon si sagyang kanan na opisina Chief of Staff mambu si Muhammad Pandapatan mapupadiyan nagyang kota pitibarangan mambu mga members anta ka mga officers sa gyang kaiya PMO Management Committee. Makapupon si sa Radyo Pilipinas Iligan sakin si Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narinig ba niyo ang mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng ating regional news? Susunod po ang ating balitang negosyo at kalakalan, balitang pampalakasan at balitang showbiz mula kay Steph Vicente sa pagbabalik po iyan ng programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang paalala. This is a public service announcement. VOG. Ito ay isang uri ng air pollution na galing sa pulkan. Ito ay nagtataglay ng sulfur dioxide na kapag nalanghap ay maaaring magdulot ng pag-ubo, hirap sa paghinga, pangangati ng lalamunan, paninikip ng dibdib at iritasyon sa mata. Mapanganib ito para sa mga taong may hika, sakit sa baga, sakit sa puso, matatanda, buntis at mga bata. Anong mga dapat gawin kapag may VOG? Iwasan ang outdoor activities. Kung kinakailangan lumabas ng bahay, magsuot ng N95 face mask. Kung may iritasyon sa mata, dahan-dahang banlawan ang mata gamit ang malinis na tubig. Dalasan ang pag-inom ng tubig kung sakaling makaranas ng paninikip ng dibdib o hirap sa paghinga. At kung patuloy na mahirapan sa paghinga, dalhin ang pasyente sa paggamutan. Maging alerto at ingatan ang sarili mula sa panganib na hatid ng VOG. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, nagbabalik na po ang programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na po ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Inaasahan ang malakas na credit o pautang ng mga bangko sa Pilipinas sa susunod na 2 taon. Sa ginanap na webinar ng S&P Global Ratings, sinabi ni Director Nikita Anand na ang mababang export ng Pilipinas ay nakakatulong para mapanatili ang katatagan ng ekonomiya sa kabila ng pandaigdigang hadlang tulad ng taripa at trade disruptions. Aniya, positibo ito para sa sektor ng pag
pagbabangko dahil inaasahan na tataas ang credit growth ng 11 to 13% sa loob ng 2 taon. Naniniwala ang SNP na ang mataas na kita mula sa consumer loans ang tutulong para mapanatili ang kita ng mga bangko kahit bumaba ang interest rates, lalo na't may pagbaba sa inflation at pagputol sa interest rates na nagpapagaan sa pagbabayad ng utang. Gayunpaman, nagbabala ang S&P Global na may kaakibat na panganib ang paglobo ng consumer lending dahil nasa 5% na ang non-performing loan o NPL ratio ng mga unsecured consumer loans na mas mataas kumpara sa average ng buong banking system na 3.5%. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balita, naglabas naman ng advisory ang pamunuan ng Mactan Cebu International Airport o MCIA sa publiko nitong Sabado hinggil sa mga pagkaantala at pagbabago sa schedule ng mga flight bunsod ng isinasagawa nitong pagkukumpuni at runway condition check. Sa isang pahayag, tiniyak ng pamunuan ng paliparan na prioridad nito ang kaligtasan ng mga pasahero at patuloy ang isinasagawa nitong koordinasyon sa mga airline upang mabawasan ang abala. Pinapayuhan ang lahat ng biyahero na makipag-ugnayan sa kanilang airline para sa karagdagang impormasyon ukol sa kanilang mga flight. Hindi naman nagpalabas ang airport operator ng eksaktong numero ng mga flights at mga tao na naapektuhan ng pabago-bagong mga schedule. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, inaasahan na magkakaroon muli ng pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong darating na linggo pagkaraan ng 2 magkakasunod na bawas sa presyo ng langis. Ayon sa mga kumpanya ng langis, posibleng umakyat sa piso at 30 sentimo hanggang piso at 50 sentimo kada litro ang presyo ng diesel, habang 60 sentimos naman hanggang 80 sentimos kada litro ang itataas sa presyo ng gasolina. Ito'y bunsod ng pagtaas ng demand sa pandaigdigang merkado at epekto ng desisyon ng OPEC na dagdagan ang supply ng langis. Kabilang din sa mga salik ang bumabang produksyon sa Amerika, kaguluhan sa Red Sea at pangambang dulot ng mga bagong taripa ng Amerika. Sa kabila nito, nagkaroon pa rin ng rollback nitong nakalipas sa linggo kung saan 70 centavos ang tinapyas sa presyo ng gasolina, 10 centavos naman sa presyo ng diesel at 80 centavos naman sa kerosene. Ang pinal na anunsyo ng taas presyo ay inaasahang ilalabas ngayong Lunes at ipapatupad naman sa Martes. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyo pong napakinggan ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Masusubaybayan na po natin ang segmentong Balitang Sports sa pagbabalik ng Ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang paalala. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin, Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na po ang ating segmentong Balitang Sports. Ipinakita ng Alas Pilipinas men's team ang kanilang composure at katatagan para talunin ang determinadong Cambodian squad sa isang kapanapanabik na 5-set match-up 25-21, 25-27, 32-30, 23-25 at 15-8 para bumangon muli sa 2025 Southeast Asian o CV na ginanap sa Candon City, Ilocos Sur nitong Sabado. Binuhat ng 4 na players mula National University na sina Jade Disquitado, Leo Ordiales, Buds Bodin at Peng Tagibolos ang Team Pilipinas para mapaganda ang kanilang record sa 2-1 sa leg 1 ng liga habang wala pa ring panalo ang Cambodia na may 0-3 kartada. Pinangunahan ni Disquitado ang opensa ng Alas sa nalikom nitong 24 na puntos galing sa 21 attacks, 2 blocks at 1 service ace habang nag-ambag sina Ordiales at Bodin ng 22 at 19 na markers ayon sa pagkakasunod. Nagdagdag naman ng 10 puntos si middle blocker Tagibolos habang nakapagrehistro si Lloyd Josafat ng 12 puntos sa larong inabot ng halos 3 oras. Susunod na makakalaban ng Alas Pilipinas ay ang Indonesia ngayong araw ng Linggo sa kaparehong venue. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balita na natili pa ring mailap ang pagtatapos sa entablado ni EJ Obiena kung saan nahirapan ang Filipino pole vaulter sa meeting International de Atletisme Hercules ng Diamond League sa Monaco nitong Sabado. Nagtapos si Obiena sa ika-7 pwesto sa 11 manlalaro pagkaraang malundag ang 5.72 meters. Sinubukang lagpasan ng 29 anyos na Pinoy ang 5.82 meters, subalit hindi niya ito nagawa sa loob ng 3 pagtatangka. Ito ang unang kompetisyon ni Obiena simula pa noong Stockholm nitong Hunyo kung saan nagtapos din siya sa ika-7 pwesto. Samantala na naig muli si World at Olympic record holder Mondo Duplantis pagkatapos malundag ang 6.05 meters habang ang Greek pole vaulter at Paris Olympics bronze medalist Emmanuel Karalis ang kumuha ng silver medal pagkaraang malagpasan ang 5.92 meters. Nakuha naman ni Curtis Marshall ng Australia ang bronze medal na nalundag din ang 5.92 meters subalit nakuha lamang ang ika-3 pwesto dahil sa countback. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, ginulat ng Farm Fresh ang Choco Mucho para makumpleto ang upset win 23-25, 25-19, 25-23 at 26-24 sa Premier Volleyball League o PVL on Tour na ginanap sa Ilagan City sa Isabela nitong Sabado. Nakarecover ang Foxies mula sa pagkatalo sa first set pati na rin ang huling pagtatangka ng Flying Titans sa fourth set para kunin ang kanilang unang panalo at magkaroon ng 1-1 na baraha. Bumagsak naman sa 1-2 ang record ng Choco Mucho.
Impresibo ang performance ni Trisha Tubu kung saan nakakuha ito ng game high na 22 puntos habang nakakuha ito ng tulong mula kina Jolina De La Cruz at Caitlin Viray na nakagawa ng 16 at 10 puntos ayon sa pagkakasunod. Sina Isa Molde at Des Cheng naman ang nanguna sa panig ng Choco Mucho kung saan nakakolekta ang una ng 13 puntos habang ang huli ay nagtapos ng may 10 markers. Sa isa pang laban, madaling dinispatch siya ng PLDT High Speed Hitters ang Petrogas sa pamamagitan ng 25-22, 25-15 at 25-16 na panalo para manatiling walang bahid ang kanilang record. Pinangunahan ng mga veteranong player na sina Majoy Baron at Jovelyn Prado ang opensa ng PLDT kung saan nakagawa sila ng tig-12 puntos habang nakakuha pa ng 13 excellent reception si Prado. Nag-ambag naman ng 10 marker si Kim Kiana D para gumanda sa 2-0 ang record ng high-speed hitters. Dahil sa kawalan ni Brooke Van Sickle at MJ Phillips na naglalaro para sa Alas Pilipinas Women's National Team, umasa ang Angels kay Myla Pablo na nagtapos ng may 16 na puntos subalit hindi ito sapat kung saan ang reigning All-Filipino Conference Champions ay dumalas sa 1-2 na baraha. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na po nagtatapos ang ating segmentong Balitang Sports. Sa pagbabalik ng Ang Pilipinas Ngayon, atin na pong masusubaybayan ang ating segmentong Balitang Artista. Makalipas lamang ang ilang paalala. Huy, nabiktima ka na ba ng fake news sa panahon ng digital media? Learn how to spot fake news. Check the source. Kung di legit, dapat magduda. Check the purpose. Informative or troll post at clickbait lang. Check the ownership. Mapagkakatiwalaan ba ang pinagkukuhanan nito? Check the time and date. Baka naman outdated na yung news na yan, ha? SPOT. Together, let's spot fake news. Tiyakin ang katotohanan, fake news ay labanan. A friendly message from PCO, DepEd, CHED, DSWD, DILG, PBS at Radyo Pilipinas. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik muli ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito na po ang ating segmentong Balitang Artista. Balik hosting ang aktres na si Dina Bonnevie. Noong mid-90s, nagkaroon siya ng mga morning talk show ang Miss D at DJ. Sa age ngayon ng social media, ilulunsad na niya ang House of D sa YouTube. Tiyak, marami na naman siyang magiging quotable quotes. Ang tanong, hindi ba't ilan sa mga sagot niya sa interviews ay naging viral? Ang natatawang tanong niya, quote-unquote, marami ba akong quotable quotes? Sa katunayan, sa isang viral meme tungkol sa dalawang artistang magkamuka, nakabalandra ang quote na ito ni Dina, quote-unquote, kaya't minsan, pag tinitingnan mo, pare-pareho na yung mukha nila Parang isa lang ba ang doktor nito? Nakakalito, magkamuka nga sila. Mabilis na pagkaklaro ng aktres, quote-unquote, but people are putting words into my mouth, wala akong binanggit na pangalan. Pero totoo nga raw na may sinabi siyang ganon tungkol sa itsura ng mga artista ngayon. Quote-unquote, I honestly said that it's true. Tingnan nyo ang mga artista ngayon, yung mga bata, ang bata pa lang, operada na. Kaya nalilito nga raw siya kapag may mga bumabati sa kanya. Saksi rito ang abot kamay na pangarap co-star niyang si Pinky Amador. Quote-unquote, tapos kapag lahat sila bumati sa akin, di ba yun yung bumati sa akin? Sabi ni Pinky, hindi Mars yung isa yon. Hindi yon ang nag-hello kanina, hindi iba yon. Ba't kasi pare-pareho ang mukha nila? O baka naman pare-pareho ang makeup artist? O baka pare-pareho ang doktor? Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.
Samantala, pinag-uusapan ngayon sa social media ang all-girl group na BINI dahil sa candid reactions nila ukol sa popular Filipino snacks. Ang ilan sa kumalat na video clips na milyon-milyon na ang views ay mga negatibong reviews ng karamihan sa 8-member P-pop group sa ilang pagkain tulad na lamang ng Betamax o kilala rin bilang chicken or pork blood skewer, hopyang baboy at balut. Malit lamang na bahagi ito ng 25-minute video na itinampok sa foreign YouTube channel na People vs. Food. Sa episode with BINI, ipinatikim sa mga members ang 11 iconic Filipino snacks. In-upload sa YouTube noong July 8, 2025 ang kabuuan ng naturang video. Kung atin pong matatandaan, ang BINI ay binubuo ni Aya, Colette, Maloy, Gwen, Stacy, Mika, Joanna at Sheena. Sa isang nag-viral na video clip, ipinatikim sa kanila ang street food na Betamax. Sabi ni BINI Joanna, quote-unquote, "I haven't tried this one." Sundot naman ni BINI Sheena na halatang hirap kainin ang grilled blood, quote-unquote, "Me too." Pero sport naman siya at sinabihan na lang ang sarili na, quote-unquote, "Just think of it as chocolate." Pagkatapos matikman ang verdict ni BINI Sheena, quote-unquote, "I don't think I can, I don't want." No din ang verdict ni Joanna. Nagustuhan naman ni BINI Aya ang Betamax, quote-unquote, "It's really good." Si BINI Colette halatang hindi niya nagustuhan at ang tanging nasabi niya, quote-unquote, "I haven't tried this." Si BINI Gwen mas straightforward, quote-unquote, "This is not my thing." Isa pang pagkain na hindi nagustuhan ng BINI ladies ay ang hopyang baboy. Dahil sa video clips na ito, pinuna ng mga netizen ang BINI. Marami ang nagsasabing sila ay, quote-unquote, "maarte", feeling K-pop, feeling foreigner, at iba pang pangungutya dahil hindi nila nagustuhan ang ilang Filipino food. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na nagtatapos ang ating mga segmento para sa araw na ito. Ito po si Steph Vicente para sa Radyo Pilipinas World Service. Magbabalik na po ang ating kasamang si Bea Gaza de Guzman. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa technical side. Kina Milo Janela, Susan Aison, Anthony Pimentel at Leo Magpayo sa ating Wirecast. Maraming salamat din sa ating executive producer, Steph Vicente, sa mga nag-ulat mula sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa para sa ating regional news. At maraming salamat din sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programa, Ang Pilipinas Ngayon, ito si Bea Gaza de Guzman. Magandang araw. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.